talaga nga namang meron din itong pinagmanahan, itong Vice President and DepEd Secretary na si Inday Sara Duterte. Totoo nga naman ang kasabihan ng mga matatanda, guys, kung ano yung puno, siya rin ang nagiging bunga. Paano mo naman nasabi, Mima? Yan, guys, kumakambyo. Sinungaling din. Kagaya din ng kanyang ama na ano yung sabi noon? Within 3 to 6 months, yan guys, sabi ng ama niya dati, Duterte vows to end criminality in 3 months. Yung ano niya, oplantokhang ba? Wala na daw mga humihit-hit after 3 to 6 months. Dumaan na guys ang 3 to 6 months natapos ng kanyang presidency. Naubos ba yung mga naghihit-hit? Diba wala? At ang malala pa dito guys, inamin ng kanyang dating miyembro ba ng DDS squad na itong si Las Cañas na siya din pala ang drug of all the drug lords sa Southern Philippines. Pero hindi ko yan claim ha. Yan ho yung claim ni Arturo Las Cañas. Pero anyway, going back sa ating topic, ito na. Kambyo si VP Inday. Sa mga hindi nakakaalam guys, grabe, kulela tayo sa resulta ng PISA. Ito muna ha, background knowledge lang muna tayo. Students in the Philippines scored less than OECD average in the mathematics, readings, and science. PISA 2022 results December 5, 2023. Mathematics guys, ano yung sabi? Out of 80, rank 75 tayo. Reading, out of 80, rank 75 tayo. Science, out of 80, second to the last tayo. Yan ho yung resulta ng, hindi, ano ba, yung trabaho mo, hindi tinatrabaho, nangingialam ka sa trabaho ng iba, diba? Katulad na lang ng issue dito sa, PSTOK. PSTOK is not a core of your, diba, as a DepEd secretary. Hindi na yan related. PSTOK is not related to your core as a DepEd secretary. But then anyway, ano yung ginawa niya? Pakialamerang hitad ba, uy? Pakialam dito, pakialam dun. Anyway, ito yung sabi niya. Noong September 4, last year guys 2022. If you give me 100 billion, 100 billion guys, tumataginting, 100 billion, I will solve all the problems of basic education. So, sa madaling sabi, sige, bigyan nyo ko ng 100 billion ba? Kapag binigyan nyo ko 100 billion, lahat ng problema dito sa Department of Education, sa basic education, lahat may solusyon. Wala hong matitirang problema, lahat ng problema ay aking sosolusyonan. Yan ho yung pangako, yung kataga ni Vice President Sara Duterte. Natuwa naman yung mga mamamayang Pilipino kasi, di ba, alam nyo naman sa Department of Education, mayroong mga students na, di ba, sana naman mabago yung concept. Dagdag ko lang muna sa inyo guys. Mayroong mga student na hindi pa dapat kapasa-pasa sa high school. Grade 6 hindi pa marunong magbasa. Ano yung ginawa? Pinapasa na lang para less stress sa mga guro. And less stress din sa mga magulang na mga aggressive. Pangalawang problema sa DepEd, imagine, yung specific subject mo, kunyari, dito yung best mo sa Filipino, tapos kulang yung teacher sa math, kinukuha ka nila, nilalagay ka nila dito sa math para mapunan lang yung pagkukulang ng mga teacher dito sa math. One of the problem din yan. Yung specific subject na kung saan ka magaling, nilalagay ka dito sa wala kang kaalam-alam. Ano yung nagiging resulta, guys? Hindi nagkakaintindihan yung guro at ang estudyante. Kasi first of all, paano yan magsisimula ang teacher sa math? Hindi naman yan yung pinag-aralan niya. Hindi siya dyan magaling. So, ang nangyayari, parehas nangangapa ang estudyante at ang guro. Pangatlong problema dito guys, is meron hong mga teacher na overloaded sa kanilang trabaho. Underpaid na nga yung mga teacher na yan. Sobra-sobra pa yung binibigay nyo na trabaho sa kanila. See? Sana mabago na yung concept na ganyan. Akala ko nabago na. Mali pala ako guys. Tuwang-tuwa pa naman ako dati dito. Kinontent ko pa nga yan dito before sa kabila kong channel. Sabi ko, wow, si VP Inday talaga nga namang umaarangkada. So, nangangarap din naman ako na sana, di ba, yung mga not intellectually competent na mga bata na hindi naman kapasa-pasa,
pinapasa na lang nila kahit hindi naman karapat-dapat. Ang akala ko, lahat ng yun, mababago na. Kaso wala eh. Ganun pa din. Anyway, damaging talaga tong ginawa ni BP Inday. Kaloka. Sabi dito, nung August 10 na, ngayon, 2023. Ito guys, yung September 14 last year yan. Ngayon namang August 10, 2023, itong sabi niya, I do not come from the education sector. Cambio malala. I don't have an education background. So I cannot review that what are doing. I cannot review that they are doing, what they are doing. Napakasimple lang naman, kung hindi mo kayang gampanan yung trabaho mo, ibigay mo sa mas may kaalam-alam. Ibigay mo sa may mas best. Kasi, kapag wala kang alam as a DepEd Secretary, ang pangit naman. Hindi mo nafe-feel yung pain ng mga teacher. Dapat yung ilagay dito sa DepEd Secretary, yung teacher eh. Kasi imagine, kapag teacher ka, alam mo yung pain ng mga kapwa mo magtuturo. Alam mo yung pain nila, alam mo yung suffer nila. As well as, di ba, nagturo ka, alam mo din yung problema sa mga student, kung ano dapat yung i-improve mo. Bakit naging DepEd Secretary ang ating OVP? Anong alam yan? Ay, nako. And then ngayon, guys, ito na yung arangkada niya. We do not expect good score for the 2022 PISA results coming out this December. So, wag daw tayo guys mag-expect. Nung November 9 yan sinabi, wag daw tayo mag-expect ng magandang resulta guys ng 2002 PISA. O kasi, nag-advance na siya dahil alam niya namang palpak siya as a DepEd Secretary. At nang lumabas na nga, etong result ng PISA, tagadag. Tingnan nyo. Nakakaloka, no? Nakakaloka. Laki ng perang nasayang. O, baka na naman sabihin mo, ROTC na naman yung solusyon dyan. Walang masama sa ROTC. Walang masama dyan. Ang masama lang dito, yung trabaho mo, hindi mo ginagampanan ng maayos. Imagine, DepEd Secretary ka, pero nakafocus ka sa ibang trabaho. Tama ba yun? Ha? Ika ko nga sa inyo guys, no student should be left behind. Hindi ho deserve ng mga, alam niyo, mga bata na ma-left behind. Hindi nila deserve yun. Lalo na itong DepEd Secretary ay may kaukulang budget. Imagine, sa mga classroom, uso pa rin ngayon guys yung amot-amot para sa electric fan. Uso pa rin yan hanggang ngayon kasi hindi pa din nakakapag-provide eh. Libro, share, kasi kulang. Ang daming problema ng DepEd ngayon. Dapat sana, focus sa work. DepEd ka, focus sa DepEd. Sa Department of Education. Tingnan nyo yung mga bata ngayon, out of comprehension. Ang iba nakakabasa ng English pero hindi nila naiintindihan. Diba? Samantalang sa ibang bansa, guys, mga bihasa, ang iba nga, grade 1 pa lang grade school pa lang. Marunong nang mag-imbento ng mga kung ano-ano dyan. Mga robot, diba? Mga bagong teknolohiya. Dito sa Pilipinas, bukod sa hindi sinusuportahan tong mga may skills naman, ay talagang pinapabayaan pa. Addict sa TikTok, addict sa social media, addict sa Facebook. Paano magkakaroon ng improvement yung mga kabataan ngayon? Ang daming problema ng DepEd. Sa totoo lang. Sana bigyan ng pansin, sa teacher, sa student, sa kakulangan ng mga classroom facilities. Ang iba, estudyante, 70 sa loob ng classroom, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, ang init-init. Tapos, ang iba naman doon, grade 5, grade 6, sama sa isang classroom. Diba? Daming problema ng DepEd ngayon. Tapos ngayon, sumasabay na tayo sa makabagong teknolohiya. Hindi na uso minsan yung blackboard, TV, flat screen TV. Kaso wala pa din eh. Tapos dapat sana pinoprovide din ng DepEd yung mga gadget katulad ng computer. Wala din. Ang daming problema ng DepEd. Ano ba yan? Diba? Bakit hindi na lang mag-focus sa trabaho as a DepEd Secretary? Hindi puro lang
Puro lang buga ng kung ano nung kasinungalingan dyan. Talagang nga namang may pinagmanahan, ano? Anyway, masakit yung ulo ko ngayon, guys. Hindi muna sana ako magko-content. Pero dahil nakita ko tong balitang to, sabi ko, ay, hindi pwede. Naging parte ako ng pagiging estudyante noon. Kailangan kong mag-speak up. Kailangan kong bumoses. Kasi kung walang bumoses dito, talo tayong mga mamamayang Pilipino. Pera ng bayan yan, di ba? Tapos ano yung mangyayari? Gagastusin lang ng walang kabuluhan. Diba? Hindi natin yung deserve. At mas lalong hindi deserve ng mga maliliit na estudyante ang ma-left behind. Anyway, umuulan na. So, sumakto din, patapos na ako. It's me again, guys, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.